Okay, hello. Welcome sa Happy Angel Reading. So siguro nagtataka ka kung tapos na ba kayo ng persons mo. Akala mo ba na nakalimutan ka na niya dahil sa sobrang lamig at pananahimik. Kung pakiramdam mo ay stuck kayo, no? At wala nang galawan. Parang I could feel na medyo nagkakamali ka kasi may mga bagay siyang itinatago na hindi mo pa nakikita. And I could also feel na bakit ko ibibigay ang reading na to, no? Sa ngayon, nakita ko ang pagbabago mula sa pagiging stuck patungo sa isang biglaang aksyon. So, let's begin our reading na po, no? At marami pong salamat sa lahat na nag-subscribe at sa mga nag-hype and like. So, titignan natin kung tapos na ba siya o nakalimutan ka na niya, no? Dahil sa sobrang pananahimik niya sa'yo at bakit hindi ka pa niya kinokontak, no? So, let's begin po. So, feelings niya sa'yo, King of Swords, Eight of Swords, Four of Swords, Five of Pentacles, Six of Cups. So, ah, ang combinations ng card na 'to 'no, nagpapakita na isang sitwasyons na complicated at mabigat. 'No, discuss muna natin ang feelings niya. So, parang ang daing mental baggage tayong nakikita rito. Hindi 'to yung typical na kilig reading 'no, mas malalim ito at medyo may kaunting sakit tayong nakikita. So, ang feelings niya sa'yo 'no, siya yung kasalukuyang nasa logic mode na bilang isang King of Swords na medyo cold 'no. So, pinipilit niyang maging rational or sabihin nating, matigas kahit may nararamdaman siya sa'yo. So, dadaanin muna niya 'yan sa ano, sa isang utak kaysa sa puso. Pinapairal niya muna ang kanyang utak kaysa sa puso. So, gusto niya maging fair pero lumalabas yang cold o aloof sa paningin mo 'no. As you could see, itong mental block, ang Eight of Swords at ang Four of Swords. So, pakiramdam niya parang wala siyang magawa o nakatrap siya sa sitwasyon na maaring feeling niya ay hindi siya puwedeng gumalaw dahil sa takot sa sarili niyang limitasyon dahil may Eight of Swords. Ito yung ano, yung self-confidence mababa, parang ina-avoid niya ang confrontations din. Parang nawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Tingin niya hindi siya makaalis sa isang sitwasyon, 'no? So, mamaya kaklaro natin kung ano 'tong Eight of Swords na kinagugulo niya. Pero, he's tried to find some healing dito sa Four of Swords, 'no? So, pagod siya rito or sabihin natin emotionally exhausted siya at parang kailangan niyang space. So, ang feeling niya sa'yo ngayon ay hinahaluan ng kagustuhang mapag-isa muna para makapag-isip siya. Parang talagang he need the space na sa sa panahon ngayon, 'no? So, ang pangangulila at kakulangan ng Five of Pentacles dito, ito yung talagang losing self-confidence, ina-isolate niya sarili niya, 'no? So, parang nagtatago siya, parang alam naman niya kung saan siya hihingi ng tulong o may gustong tumutulong sa kanya, ayaw niya patulong, 'no? Kumbaga, may aspeto ng abandonment din o hirap dito na maaring pakiramdam niya ay may kulang sa relasyon niyo o kaya naman ay natatakot siyang mawala ka, 'no, at maiwan siyang mag-isa. So, yung parang left in a cold place 'no, parang kasi ayan 'no, winter 'no, so parang makikita mo na takot talaga siya na mawala ka at puwedeng sabihin na
maiwan siyang mag-isa sa lamig. Ramdam niya ang hirap ng sitwasyon niyo ngayon. He knows na mahirap siya, nahihirapan siya, sitwasyon niya, 'no? Pero ang connection ng nakaraan nandito sa Six of Cups. So, maaring sabihin natin ito yung pinaka-sweet na card sa sa mga card na dito, 'no? Sa kabila ng bigat ng Sword of and Pentacles na nandito, ng itong sword, Eight of Swords, Four of Swords, panay swords sa'yo, 'no? Nakita natin, ah, andiyan pa rin yung sabihin nating deep nostalgia niya sa'yo. Naalala niya yung magagandang pinagsamahan niyo nung simulang may soft spot pa rin, 'no? At tinitignan ka niya bilang isang taong naging mahalaga sa buhay. Sa madaling salita, ah, sabihin natin, gulo ang isip niya, ang mahalaga sa kanya ay ang kumbaga mahalaga ka sa kanya pero at nami-miss ka niya, especially naalala niya yung dati ninyong nakaraan. Pero pakiramdam niya rito, hindi siya makapag-move forward dahil sa sarili niyang takot o bigat ng loob. Dahil baka takot siyang masaktan o maging vulnerable uli, 'no? So, ang advice na ibibigay sa ganitong sitwasyon niya ngayon, 'no, I could feel na huwag mo muna siyang i-pressure sa dami ng swords na reading dito. Ang daming sword, 'no? King of Swords, Eight of Swords, Four of Swords. So, kailangan niya ng mental clarity. Ang pagpapalit sa kanya yung lalo na yung kapag pipilitin siya, lalo na sa lalo lang kumbaga parang lalo lang siyang magpaparamdam sa kanya ng trap, 'no? Lalo siyang parang feeling niya na na-trap siya sa sarili niyang utak, this is internal struggling. Parang lalo siyang mape-pressure, 'no? So, hayaan mo lang 'yan, hayaan mo lang yung space na gusto. So, tignan naman natin ang actions niya, let's see ang action. May Knight of Wands, 'no? Sa kabila ng ganyang kaguluhan sa utak niya, may Knight of Wands. Kasi ito yung mabilis na komunikasyon din, nakita natin na may mabilis na komunikasyon o pagbisita sa'yo, he might gonna visit you. Meron ka rin Three of Pentacles actions, so ilagay muna natin dito. Two of Wands, oh may plano siya, nagpaplano siya talaga, siguro he wanted to come with you. Three of Wands, oh gusto nito long term, 'no? Long term. So, ang action niya sa'yo, natin. Seven of Wands, ayan. So, medyo may pinoprotektahan siya. So, dito sa action, parang lumipat ang energy niya, no, sa muling pag-iisip patungo sa, sabihin natin, actions at pagpaplano. Actions and plan kasi andito ang Knight of Wands, Three of Pentacles, and Two of Wands, Three of Wands, no? Halos puro wands naman ito, no? Sa una panay pag-iisip, ngayon naman panay kilos, panay gawa, no? So, makikita mo, mayroong aksyon at pagpaplano. Halos lahat kasi lumabas ang wands, no? Kaya asahan mo magiging mabilis at porsigido ang kilos niya ngayon. So, ang biglaang pagkilos niya rito because andito ang Knight of Wands, no? Maaring bumisita siya sa'yo. O basta may communications kang dapat asahan dito, no? Asahan mo may communications na mangyayari. No, so hindi lang action but ito naman yung puno ng kilig moments. Puno ng fashions at excitement. Kung dati tahimik siya ngayon, makikita mo yung kilos niya. Ito yung merong kusa, may kusa. Ngunit tandaan ng energy ng very impulsive.
Kaya baka bigla siyang susulpot ng di mo inaasahan. Baka magugulat ka is kumakatok na 'yan o sabihin natin inaantay ka na niyan sa dati ninyong tagpuan, inaabangan ka na niyan sa sasakyan mo 'no, sa parking lot mo. So, makikita mo rito, hindi mo inaasahan because this is a night of wands. Kasi parang gusto niyang ayusin ang inyong relationship. So, hindi lang ito basta bugs mo ng damdamin. So, ang Three of Pentacles din dito, ito yung sabihin nating nagpapahiwatig na ano, na parang gusto niyang ayusin ang pundasyon ninyo at maaring yayain ka niya sa pag-uusap kung paano paano ba kayo magwo-workout bilang isang team, papaano ba ang magandang dapat gawin sa relasyon ninyo. So, maaring yayain kang niyang pag-usapan 'yan kung paano ba kayo magwo-workout bilang isang team. So, gusto niya magkaroon kayo ng konkretong plano rito at collaboration sa inyo. Bakit? Kasi may Two of Wands tayo dito, 'no? So, sa Two of Wands na 'to at saka Three of Wands, kung makikita mo, ito yung pagpapasya at pagtanaw sa kinabukasan, 'no, or deciding or making plan and deciding, 'no, for the future. So, ang Two of Wands kasalukuyan kita mo, nagpapasya siya, tinitimbang niya kung paano siya lalapit sa'yo sa paraang magtatagal kayong dalawa, 'no? O maybe he's also waiting sa the right timing na para i-approach ka niya. Pero nakita mo may plano siya, kaya kumbaga 'pag ready na siya talagang pupunta siya sa'yo, 'no? At maski napakalayo niyo pa, parang handa siyang puntahan ka, 'no? And kung makikita mo rito, ito yung card ng expansion ng Three of Wands. Ang action niya yung nakatutok sa long term, hindi lang ito para sa at the right moment. Long term ang iniisip niya para sa inyong dalawa. Siyempre, iniisip niya yung kung paano kayo palalakayin ng koneksyon. 'Pag handa rin siya ano, handa siyang lumabas sa kanyang comfort zone para maabot ka niya. Kagaya ng halimbawa, dati diyan lang siya sa ano, hindi siya ngayon he could go kahit saan. Maaring naka-LDR kayo, long distance relationship ito, 'no? Hindi lang siya puro salita na, kumbaga ang daing ng kilos na ipapakita niya sa'yo. 'Yan ang next na actions na nararamdaman ko, 'no? So, ito yung sabihin natin, paninindigan, defensiveness, 'no? Magiging protective siya sa'yo, 'yan ang action niya kung anong meron kayong dalawa, ite-treasure niya, ipagtatanggol niya 'yan, 'no? Kung may mga hadlang bang ibang tao na nakikialam o ang action niya yung parang ipaglalaban ka sa paninindigan. At paninindigan niya rin ang desisyon, 'no, na makasama ka uli. So, hindi siya basta-basta susuko sa mga challenge na darating o sa challenge na ibibigay mo. Parang nakikita natin medyo involved, may mga involved na tao na medyo nagbibigay din siguro ng advice sa kanya, 'no, kung gaano kabuting tao rin, 'no, kung gaano mo rin siya inalagaan. Parang nakikita 'yan ng ibang tao. So, nakikita natin dito sa actions niya 'no, magiging proactive siya mula sa pagiging stuck sa nakaraang reading mo 'no, kasi naka-stuck siya rito sa ano, sa una sa feelings niya 'no. So, magiging proactive siya ngayon mula sa pagiging stuck na na ngayon is talagang kikilos siya. Ngayon ay may momentum na gagawin siya sa'yo. Gagawa siya ng paraan para magkausap kayo dahil ang Knight of Wands dito at hihingi siya ng pagkakataon sa na na i-workout, pagtrabahuhan ang relasyon ninyong dalawa na makikooperate siya kung papaano mapapabuti ang inyong relationship. So, tatandaan mo lang dito dahil maraming wands 'no, ibig sabihin mataas ang fire energy. So, maaring maging intense ang paglapit niya, kaya siguraduhin mong handa ka ring makipag-collaborate sa kanya 'no. Titingnan din natin kung anong dapat mong maging response 'no, yan Ace of Cups. Dami siyang kayang i-offer sa'yo, eh, 'no.
Ayan, no? There's a new spark. Ace, ace, ace. The world. Ace of cups, no? Ayan, no? Ace of wands, the world. So, magandang outcome ninyo. So, hindi pa tapos ang relationship. So, dahil sa energy niya, yung puno ng apoy dito, no? Ikaw naman, puno ka ng water. So, let's get some clarification. Sana magka. Queen of Pentacles. He thinks highly of you rito, oh. Stay on a Queen Pentacles energy rin, parang nakikita ko sa ganyan, kapag ganyan ang energy niya, bilang isang very fiery energy. Stay calm and focus ka sa sasabihin niya. Let him speak. Parang ganyan, no? Just nurture him. Siyempre, use all your resources din para sa pakikipag, kung gusto mong mag-workout ang relationship to, no? Could feel na medyo parang merong pang medyo fresh pa ang nakita natin dito, may betrayal tayong nakikita rito, may disappointment and broken heart energy. The devil, he's really obsessed to you. Pero he got sa plan na this is traditions. Baga meron siyang plano rin na talagang to commit in a higher level. Magkaroon lang siya ng matanggal lang 'tong pagka-trap sa ano niya, no? Matanggal lang ang pagka-trap sa utak niya 'to. Itong yung mga makipag-usap lang siya na maayos, no? Magiging maayos ang lahat sa inyong dalawa. Knight of Pentacles, no? Yan, siguro ang approach niya sa una sa'yo, medyo nagmamadili siya para mag-start kayo. Pero ang daloy ng inyong relationship is slow but sure lang nakikita. Pero ang pagko-communicate niya sa'yo anytime, any soon na maaring mangyari, no? Para magkabalikan kayo. Especially sa mga no contact din. Yan, no? Magbi-build kayo ng empire. Get mo. Nine of Wands, he gonna be very resilient dito kahit pagod siya. Talagang andito yung pagtatanggol niya. Paninindigan ka niya rito kung ano, no? Kung some of you siguro iniwan na buntis or something na may problema, na akala mo iniwan ka na lang niya, no? Hindi, no? Kasi kahit pagod siya, he will actually wanted to work on the relationship. And yeah, may pagka-misteryoso ang dating niya. So gusto ko kasing malaman dito kung ano yung magiging response o reaction sa oras na gawin niya yung mga actions na to, no? So, dahil ganito yung nakita nating spread, ang advice card dito yung parang kumbaga nakataon sa kung paano mo babalansehin ang bilis niya ng hindi ka nawawala sa sarili mo rin, no? Ayan yung ang dapat mo maging response dito is parang ito yung the Queen of Wands. Dahil Knight of Wands siya, and ikaw naman is Queen of Wands, kung sasabihin natin, especially kung mag-asawa na kayo, kung ano na kayo, no? Ang pinaka-effective na kapareha ng Knight of Wands is the Queen of Wands, no? So, ang dapat mong i-respond sa kanya is be open but grounded ka. Pakita mo na masaya ka, very confident ka at attractive ka ang aura mo. Huwag kang maghabol para parang huwag mo rin siyang itataboy, no? Huwag kang maghabol pero hindi mo rin siya itataboy. Maging receptive ka sa passions niya, pero panatilihin mo ang iyong cool, no? Parang ganyan, yung maging understanding ka sa kanya sa next na pag-aano. Kasi nakikita mo rito, he's willing to work hard to, no? To work on this relationship. So, just be cool and be receptive. So, dito rin yung Three of Pentacles dito. At
nakikita natin High Priestess, ah, he's willing to collaborate pero sabihin natin dito na medyo may pagka-misteryoso ang dating, ang dapat mo raw gawin. Mag-leave ka rin ng question sa kanya once na nag-ano kayo, nakapag-usap. Pakinggan mo yung plano niya, 'wag mo munang kontrahin agad ang idea niya. Kumbaga magbigay ng input. So, ipakita mo sa partner mo na hindi ka lang basta sumusunod 'no, you are also studying 'no. So, 'wag mong ibigay ang lahat agad-agad, hayaan mong patunayan niya ang kanyang consistency. Yes, approve, pero 'wag ka muna sigurong oo, patunayan niya muna hanggang sa maipagtapat niya ang misteryosong hindi niya pa pinagtatapat sa'yo 'no. 'Wag mo ng may devil and obsessions dito tayong nakikita 'no. So, medyo ayan yung parang toxic or sabihin natin obsessed din siya sa'yo 'no. Sabihin natin from the start medyo toxic ang relationship na 'to. So, yan siguro ang mystery na nakikita natin na baka ipagtapat niya sa'yo, baka sabihin din natin maraming nangyayari na toxic din sa persons mo na pilit niya ngayong pilit siyang lumalayo 'no. Pero he's guarding yung mga nakaraan ninyong dalawa. O medyo siguro, narcissist siya o toxic siya, parang gano'n. So, pilit niya siyang nagbabago. So, isa pang magandang i-response mo sa The Knight of Wands dito na energy niya sa kanyang i-a-action sa'yo, set your standard kasi andito ang Emperor. Dahil agresibo nga ang dating niya 'no, kumbaga maraming wands, kailangan mong magtakda ng boundaries 'no. Kung masyadong mabilis ang kilos niya, ikaw ang mag-set ng phase dito. So, ipaalam mo sa kanya kung ano okey ba at hindi yung okey lang sa'yo 'no. Kumbaga respetuhin mo rin ang sarili mo sa oras ng emosyon na 'yan. So, ang iyong power move dito, ang pinakamagandang nakikita ko rito 'no, gawin mo ngayon yung wait and see strategy. Hayaan mo siyang magpakita ng effort 'no, dahil ayan talagang may effort siya rito, Knight of Wands. Kapag nandiyan na siya, tanggapin mo ang kanyang passions ng may kasamang talino 'no. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin. So, tignan mo kung mga salita niya yung tutugma sa kanyang kinikilos o pinapakita sa'yo 'no. So, kung nakikita mo, he think highly of you. Actually, ang relationship na 'to, there's a lot of, um, merong 'tong ano, may kakayahan na ano talaga, na mag-commit kayo sa isa't isa dito. Dahil both of you are full of resources, 'no? He think highly of you actually. Sabihin natin, siguro rin, sa katayuan din ng buhay siguro 'yan ang insecurities na nakikita natin. Ang energy can be shift, maaaring makuha ko ang energy ng persons mo o siya. Pero ang magicians dito, kumbaga sinasabi, both skilled, may pera, may ano 'no, kumbaga siguro nakikita natin walang walang magiging problema 'no, sa oras na maging lang kayo 'no, at tanggalin lang ang toxic na 'yan 'no, magtatatag kayo ng isang magandang pundasyon. This could be also na kung some of you naman rebirth na 'to 'no, yung muling pagko-communicate niyo, yung dalawa. So, ang daloy ng inyong relationship, Knight of Pentacles, ito yung parang sabihin natin na slow but surely move 'no, hindi yung nagmamadali 'no. Kumbaga dahan-dahan ang daloy ng inyong relationship pero nagbi-build kayo ng strong foundations dahil of the Emperor 'no. So, maging supportive ka sa plano niya dahil kayong dalawa, baka yan din sa Magician, dahil kayong dalawa makakapag-manifest ng gusto niyong relationship. Wag mo ring kalimutan unahin ang sarili mong peace of mind, ha. Ah So, ang nakikita natin na magandang outcome dito para sa inyong outcome, sabihin natin, sa loob ng susunod na 3 buwan, maaari nating makita rito na ayan, mag-start kayo ng communications or sabihin natin maganda na ang daloy ng inyong relationship. So, napakaganda ng outcome ninyo kasi Emperor 'no, and plus the nurturer dito na isang Queen of Pentacles.
At sa susunod na buwan na I could feel 'no, ito March 'di ba? So, April nakikita ko, darating kayo sa puntong mahalagang desisyon. So, hindi lang tungkol sa romansa, tungkol din ito sa pagpili, sa choices 'no? Sabihin natin, pagpili ng maging tapat at committed sa isa't isa. So, magkakaroon kayo ng mas malalim na pagkakaunawaan at may mas matibay na alignment 'no, o pagtutugma sa mga gusto niyo sa buhay. Sa pag-uusap na 'yan 'no, kung kung Knight of Wands siya at pairalin mo naman ang ano, yung sinasabing mag-ano ka ng boundaries din at yung pakikinig sa kanya ang dapat mong i-response din sa kanya 'no. Pero alamin mo ang boundaries 'no, at maging focus ka. So, kung makikita mo rin dito, ang outcome din is stability at long term. Nakita natin ito yung pinakamagandang card para sa isang relasyon 'no, nagpapakita ito ng security at solidong pundasyon because of the Emperor. Kung dati puro plano lang siguro kayo, sa loob ng 3 buwan nakikita ko rito magiging mas concrete na ang inyong samahan. So, maaring pag-usapan niyo na mas seryoso ang commitment, kasi may hirapan ka, nandito. Ito rin sabihin natin pagkilala sa pamilya o pagbuo ng bagay na bagay sa pangmatagalan 'no. So, nangangahulugan din na parang makukuha niyo ang nararapat para sa inyo kung maging tapat at maayos ang inyong intentions. So, magiging maayos at patas ang takbo ng relasyon dito, nagpapahiwatig ng clarity at yung mga nakaraan iwaglit na kung hindi maganda 'no. Ang susunod na 3 buwan mo, panahon na ng pag-aayos ito at pagtatag ng pundasyon mula sa gulo ng isip na nakita natin sa unang reading, at ang relasyon niyo ay lilipat sa isang yugto ng mas kampante, masaya at may malinaw na direksyon 'no. So, importante na dapat maging honest kayo sa isa't isa, tell what's inside of you 'no. Sa loob ng 3 buwan nakikita natin ang relationship na 'to ay may potential 'no, na baka andiya-diyan yung magpakasal kayo. That's how I could feel 'no. Itong devil na 'to gusto ko lang iklaro ito muna. Gusto ko iklaro bakit, 'tong devil na 'to 'no, kahit magandang action ninyo may mga trap pa rin na dapat iwasan 'no. So, yung obsession o masamang habit din. So, itong pinakamalaking babala or sabihin natin blockage, maaaring maging toxic o masyadong controlling ang isa sa inyo rin. So, iwasan ang pagiging masyadong possessive din o yung tipong hindi na kayo nakahinga sa isa't isa. Maaari ring tumutukoy ito sa pagiging stuck ng cycle ng nakaraan. So, mga away na paulit-ulit, huwag kayong, wag hayaang tukso o panandali ang sarap lang ang magdala sa inyo, no? At wag din masyadong overthinking. Dahil nakita natin sa simula maraming swords 'no, ito maraming swords, nandito pa rin ang risk ng paranoia 'no. So ayan yung marami rin tayong nakikitang social media stalking, pagbantay sa bawat kilos ng isa't isa 'no. Madalas nakakahanap ng mali o naghihintay ng resibo kung magpapadala kayo sa hinala ng walang basehan, magkakaroon ng lamat ang tiwala niyo sa isa't isa 'no. So tignan pa natin kung ano ang advice ng ating spirit guide. At the moment, siguro unahin mo muna sarili mo, love yourself habang habang ang taong ito kinaklaro niya pa ang kanyang espasyo, 'no? Siguro ayan nagbabawas siya, so nakikita natin may toxic na dapat siyang tanggalin. Ito kasi nakita natin balakid, 'no? So, love yourself first daw. Your self-respect makes you more romantically attractive. So, mag-focus ka raw sa sarili mo at self-love muna. What else we have? Actually, talagang I could feel na this might be your soulmate. Na pinagdadasal mo rin na sana maliwanagan siya, na magbago siya, 'no? At
Ayan, parang your prayers and affirmations and visualizations help bring you together. Tell us more. By Spirit Guide, sa mga taong nakapanood nito, because you deserve love daw. Tignan nga natin kung ano tong kung ano tong, makikita rin naman natin kung tell us more, Spirit Guide, about these persons. So, this is for all sign po, no? For some of you, no, parang ito yung taong nakipaghiwalay sa inyo. Kayong nakipaghiwalay sa inyo, no? At na at maaari rin ang bakit medyo natatagalan siya, siguro talagang merong third party rin na hinihiwalayan niya ngayon at ngayon pinipili ka niya, no? Ayan na, kumikilos na siya at this current space, no? Kung dati, no, medyo hindi niya pa lubusang pinapakita ang feelings niya, no? Parang itong sa next na actions na gagawin niya, may magsasabi na siya ng kanyang mga nangyari sa buhay niya, no? Kung bakit siya umalis, bakit siya nakipag-cut ties sa'yo, no? Ayan, sabi sa'yo, mayroong talking, meron din savoring the moment. Parang, ang nakikita kong daloy, vibe tema ng inyong muling pag-uusap is para naman, cool, pero may pagka parang, no, mabrusko ang dating. Pero nakikita natin, mag-enjoy kayo. And I could feel na baka morning kanya imbitahan. Nararamdaman ko. So, that is a karmic relationship, no, na nag-trigger. May nag-trigger. So, ang sitwasyon ngayon niya, kumbaga may dapat siyang pagbayaran din na nangyayari na ngayon sa kanya. So, expect na action pagkatapos niyang maputol ang pattern na yan. Ayan, magiging stable and secured ang relationship na to. At makikita mo ang growth din within the next 3 months na sinabi ko. No? So, ayan, just keep your faith. Huwag ka magduda. Kumbaga, ang ina-advise sa'yo ng Romance Angel is mag-focus ka habang nag-aantay tayo sa persons na to na kumilos, no? So, it doesn't mean na no, hindi ka niya yung mahal ka pa niya, no? Mahal ka pa niya kasi kung hindi ka niya mahal, hindi naman siya hindi naman siya yung magpupursige na magbago rito. So, Completos Ricados, binigyan ka ng advice, no? Nakikita natin, umaalis din siya dito, no? Nag-walk away siya dito sa devil sa toxic. So, expect some communication sa kanya, no? Basta nakikita ko rito, within 3 months, stable na ang inyong relationship, no? Ayan. So, pengi naman po ng like and hype dyan. At marami pong salamat sa patuloy na sumusuporta, no? So, ngayon, at least nalaman mo na kung no, na mahal ka ng persons mo, no? Kahit cold siya, may Knight of Wands naman na paparating. At nakita natin dito, may Queen of Pentacles, may Ten of Pentacles. No, parang magbi-build kayo ng strong legacy rito eh. Merong patutunguhan ang relationship na. Stability at security ang nakikita natin. Bakit? Kasi you deserve love daw. Huh? So, ayan. Marami pong salamat and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve?
In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had